no, nung si Mayor Alice Go ay naging mayor, ay si Mayor Licerdo Dong Kalugay ng bayan ng Suwal, Pangasinan. Okay? So, paano nangyari ito? Kasi naging boyfriend siya ni Alice Go o Go Huaping. Ito ang wow trending. Mayor na naging boyfriend daw di umano ni Alice Go Huaping, pinangalanan na. Ayon pa kay Toto Kausing na ang mayor na ito ay umutang pa daw sa bangko ng mahigit na 1.2 billion pesos para gamiting kapital sa Pogo Hub ni Alice Go Huaping sa Bamban, Tarlac. Ginawa daw ito ni Mayor dahil sa ngalan ng pag-ibig niya kay Mayor Alice Go Huaping. Naging mayor noong taong 2019 ng Suwal, Pangasinan ang boyfriend di umano ni Alice Go Huaping na itago na lang natin sa pangalan na si Mayor Licerdo Dong Kalugay. Ayon pa sa mga tagapaok na noong mayor na si Go Huaping sa Bamban, Tarlac, itong si Mayor Dong Kalugay ang nagpapatakbo ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Sa isang press conference naman ni Senador Jinggoy Estrada sa kapihan sa Senado, sinabi din niya na merong isang mayor na naging boyfriend si Alice Go Huaping pero hindi niya pinangalanan kung sino ang mayor na ito. Dahil nga sa inutang na ito ni Mayor Dong Kalugay na 1.2 billion pesos, nagprotesta ang mga taga Suwal, Pangasinan dahil bakit pa uutang ang bayan ng Suwal na malaki naman daw ang kinikita nito. At meron pang savings ang bayan nila na pwedeng gamitin. May pondo daw ang Suwal na mahigit na 500 million pesos pero bakit uutang pa si Mayor ng another 500 million pesos? Madaming project ang inilista pero hanggang sa ngayon ay hindi pa daw nagagawa ni Mayor Dong Kalugay ang mga project na ito. Sa 2017 assets ng Suwal, Pangasinan na total na meron silang 2.5 billion pesos. Sa 2028 naman ay merong 2.8 billion pesos. Sa 2019, 2.8 billion pesos. 2020, 2.6 billion pesos. 2021, 2.66 billion pesos. 2022, 2.6 billion. Pero kung umutang naman daw ang bayan na ito ay bilyones. Mula nung maupo bilang alkalde itong si Dong Kalugay mula 2019 hanggang 2022. Pero nitong taong 2023 ay wala daw report sa COA kung magkano ang inutang ng mayor ng Suwal, Pangasinan na si Dong Kalugay. At dahil nga sa mga expose na ito ni Toto Kausing, ito ang naging komento ng mga netizen. Binulgar na dati ang mayor Dong Kalugay na yan ni Senador Jinggoy Estrada more than 4 weeks ago na sa isang Senate hearing. Bakit tahimik na ngayon si Jinggoy Estrada? Nakapagtataka lang kung bakit. Kaya naniniwala ako sa mga analysis mo, Katoto. Ikakampanya ka namin, but sana lang dagdagan ang pag-iingat. Kailangan ka ng mamamayang Pilipino na sobrang hirap na ang nararanasan. Kudos. Pagpatuloy mo, Sir Toto, para may mailabas ang katotohanan. Mabuhay ka, may kapalit na si Percy Lapid. Tangin po namin ang kaligtasan at kalusugan ni Attorney Engineer Dr. Toto Kausing. Ayon sa nasusulat, iingatan kita at ililigtas. Mabuhay ka po, Dr. Toto Kausing. Ikaw ang pag-asa ng mga Pilipino. Go, go, go. See all truth. Don't be afraid. God will protect you all evil. Salamat po. Mag-ingat po kayo, please. Vote for Toto Kausing. God bless po, palag. Alam ko na maraming mga Maranao at mga Maguindanao tausog dyan sa Pangasinan. Alam ko yan. At marami din mga balik Islam dyan. So sa inyo mga lahat, mga Islam religion na believers, ay binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. At ito po ay aking contribution para sa Pilipino at Pilipinas at mga lalo na taga Suwal, Pangasinan. Kasi ang aking may dugo rin po kasi ako na Pangasinan, no? Ang akin pong aking lolo ay nanggaling sa Bayambang. Okay? So anyway, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay magandang umaga po mga kaibigan ko. At ito pong ating pag-usapan ay isa naman na napakasigabong issue o expose.
Kasi po, lumalabas po rito na tayo pong mga Pilipino ay niluto na sa sarili nating mantika. Na lumalabas po na yung kapital na ginamit sa pagpatayo ng Pogo dyan sa Bamban at posibleng kasama na rin ang Purak ay nanggaling po, pera po ng Pilipino ang ginamit. Lumalabas sa aking pagsusuri at lumalabas po sa binigay sa akin na kaalaman ng isang source ay lumalabas na malamang natotoo nga na ang pera na ginamit sa pagpatayo ng Pugo dyan sa Bamban, pati Purak na rin, ay nanggaling sa dugo ng Pilipino. Maniwala ba kayo dyan? Lumalabas na walang pera dyan ang Chinese. Lumalabas na yung mga Chinese dyan, nagpapatakbo lang sila kasi magaling sila magpapatakbo. At yan po ang eksplanasyon kung bakit ang nagpapatakbo sa Pugo dyan nung mayor pa si, nung si Mayor Alice Go ay naging mayor, ay si Mayor Licerdo Dong Kalugay ng bayan ng Suwal, Pangasinan. Okay? So, paano nangyari ito? Kasi naging boyfriend siya ni Alice Go o Go Huaping. Naging boyfriend siya. At magandang kwento ito. Pero suma total, ang ating ilalabas dito, ayon po sa aking bubuit na nakakaalam ng malalim sa usaping ito. Ang ginawa po ay nangutang daw si Mayor Lisildo Dong Kalugay ng Suwal, Pangasinan sa bangko nang umaabot ng 1.2 billion ang inutang na pera at kinapital doon sa Pogo sa Bamban. Ginawa niya yan sa ngalan ng pag-ibig niya kay Alice Go. Ganon po kasimple. Grabe umibig to si Suwal, Pangasinan, Dong Kalugay, Lisildo Dong Kalugay. Grabe. Believe ako sa pag-ibig mo, the power of love. Kung totoo man ito, Mr. Dong, kakaingit ka talaga. Sana all. So, anyway, itong pangyari ito, Super Mamshi, ay ganito. Mula nung naging mayor ng 2019, si Suwal, Pangasinan Mayor Lisildo Dong Kalugay, siya ay nahalal at naging mayor sa isa o pinaka-second richest na bayan sa buong Pilipinas. Bakit mayaman ang Suwal, Pangasinan? Kasi po, dalawa po ang coal power plant dyan sa Suwal, Pangasinan. Anong ibig sabihin yan? Napakalaki po ng buwis ng kinikita ng bayan. Kaya kung titingnan mong assets ng ibig sabihin ng asset ng bayan ng Suwal, yung mga nalikom nila na ipundar na mga kayamanan ng bayan ng Suwal. Tininan ko, kinumpara ko sa listahan ng Commission on Audit sa asset ng Bamban at asset ng Purak. Napakalaki ng dihamak ang asset ng Suwal, Pangasinan. Umaabot po sila sa 2.8 billion pesos. Ngayon, ang utang ng Suwal, Pangasinan ay umaabot sa pinakahuling talaan, no? Bumaba daw 991 million na lang. Pero noong ng pag-upo ni Dong Kalugay, ang utang ng Suwal, Pangasinan ay 1.67 billion pesos. Noong 2020 ay bumaba ito ng 1.2 billion. Noong 2021 ay naging 1.98 billion. So, ang problema ko lang, inusisa ko po yung COA o Commission on Audit na records, wala silang ni-report para sa taong 2023. So, ang ibig po sabihin nito, bakit tinatago? Okay? Ang sinasabi ng aking bubuit, sa sobrang pagmamahal, may asawa yan si Mayor Dong Kalugay, sa sobrang pagmamahal niya kay Alice Go, talagang umutang siya
ng sabi niya 1.198, almost 1.2 billion pesos sa bangko. At naging issue pa ito, marami nagprotesta dito sa utang na ito. Kasi nga ay wala namang dapat pag-utangan kasi mayaman ang suwal, ang bayan na suwal. Bakit ka utang kung mayaman ka? So ginawa daw ng paraan na kunwari pinalabas ang inutang ay para sa mga proyekto. Pero marami doon sa proyekto na nakalista, na binasa ko, na nakalista sa Commission on Audit, na hindi man lang natatapos kagaya ng public market ng suwal. So, lumalabas, pinalabas lang yung kunwari doon gagastusin, pero dinala sa kinapital at ginawang puhunan sa pugo ni Alice Go. Yan ang nangyari. So, ngayon, akala ni Senator Risa Hontiveros, akala ni Senator Win Gatchalian, ang perang ito ay nanggaling pa sa China. Ang katotohanan po, yan po ay hindi nanggaling sa China. Ang katotohanan po pala, lumalabas na mahigit 1 billion ang sinugal ni Mayor Dong Kalugay diyan para sa suwal, sa pugo, para lamang mapatakbo yung pugo. Kaya yan pong dahilan na noong mayor si Alice Go, siya po ang aktual na nagpatakbo, sabi ng PAOK, ang aktual na nagpapatakbo ng tinatawag na Pogo sa Bamban ay si Mayor Lisildo Dong Kalugay. So, yan po. So, ngayon, ang problema ito yung mga macho ugali ng mga Pilipino, karamihan na mga opisyal, mga karamihan niya mga pulis, more than 50% sa kanila maraming mga babaero. Way asawa nila, hindi lang isang asawa. No? Ang istorya nito ni Dong Kalugay ay simple lang. Siya po may asawa. Dati siyang pulis. Retirado siyang pulis. At matagal na nilbihan sa bilang assistant o aide-camp ni Gobernador Espino ng Pangasinan. No, sa panahon na yon na kini-question si Gobernador Espino ng napakaraming pinatay ng riding in tandem diyan sa Pangasinan. 9 na taon siya naging gobernador. Sa kanyang pagiging 9 na taon na gobernador, ayon sa bubuwit ko, ang mga pinatay po diyan ay yung mga tutol sa huweting, tutol sa lahat ng klaseng sugal, tutol sa lahat ng klaseng gustong gagawin ng gobernador o probinsya ng Pangasinan. So, ang kasama diyan sa pagpapatay na yan ay siyempre may alam din diyan si Colonel ata ang kanito o Major, si Dong Kalugay, dating police officer. So ngayon, nung siya siyempre nagkapera siya kasi konektado siya kay Gobernador Espina. Ngayon, nung siya naging tumakbo pagka-mayor, nung 2019, nanalo siya at ngayon ang ginawa niya, ang kanyang asawa na ay kawawa po ang asawa ni Mayor Dong Kalugay. Iyan lamang po ang gumagasta para sa kanilang anak daw. Yun ang sabi ng aking bubuwit. Ang kanyang asawa ay hanggang ngayon ay OFW diyan sa Hong Kong nagtatrabaho. Kahit na ang mister niya na si Dong Kalugay ay bilyonaryo, siya naman, asan ka makakita? Ang asawa mo, mister mo, bilyonaryo, tapos ikaw magtatrabaho ka OFW? Sa Hong Kong, DH ka, domestic helper. Yan po ang nangyari dyan. So, iniwan daw siya ni Mayor Dong Kalugay. At ang unang nangyari dito ay nagka-girlfriend pa, nag-live-in pa si Mayor Dong Kalugay sa isang nagngangalan na si Carly. Ito nga na, hindi ko mabasa ang sulat ko. Parang Carly, mamaya maalala ko pagkasulat ko, na taga San Carlos City. Merong White House mansion sa San Carlos City. At AAA contractor ito si Carly. May anak dito si Dong Kalugay. Tapos, dahil doon, naging girlfriend niya si Alice Go, nagalit na rin ito yung number 2 ni Mayor Dong Kalugay.
So yan po yung kwento diyan, ha. Maya pabenge sa mga Kapampangan, no, mga kabalin ko. Ito dito niyo makikita na kung paano yung ating mga politiko pag may pagkakataon gumaganap ng kanilang mga trabaho. So, lumalabas dito, hindi ko mabasa masyadong ano, no. AAA contractor siya, si Carly. Basta kay Carly ang pangalan ng babae. AAA contractor, mayroong White House na mansion sa San Carlos City. Tapos ang may anak sila ni Mayor Dong Kalugay. Okay? So, ang kwento nito, habang kalibin ni Mayor Dong Kalugay, si Carly, ang nangyari, nakilala niya ito si Alice Go. At nagawan to ng negosyo, at ang unang nangyari dito, contractor lamang ang misis niya, ang kalibin niya na si Carly. Nagpapatayo ng mga building sa Pugo. Pero kalaunan ay nakilala na si Alice Go, nagpuhunan pa siya. Kumuha pa siya ng 1 bilyon mahigit na pera mula sa bayan ng Sual para isugal na puhunan para sa Pugo dyan sa Bamban, Tarlac. At ito ang dahilan nga bakit hanggang ngayon ay magkaaway na si Dong Kalugay at ang kanyang kalibin na si Carly. Dahil nga kay Alice Go. Alam mo, sabi ng aking bubuit, mas maganda daw ng di hamak ito si Alice Go kumpara doon sa kanyang kalibin. Siyempre, baka mas maganda pa sa kanyang misis na hanggang ngayon OFW pa rin na domestic helper sa Hong Kong. So, yan po, ganun po kabastos ang ating mga opisyal ng bayan. So, ano ito ngayon? So, ito nga ang pinaka-klaro dito ngayon, chinek ko sa mga balita ang nangyayari. So, chinek ko muna sa balita, na lumalabas po na sa balita, naging mayor si Dong Kalugay noong 2019. At nanalo din siyang mayor ulit noong 2022. Sa bayan ng Sual, Pangasinan. By the way, ang Sual, may isa-isa lang ata ang bayan niya na mayroong 2 power plant. Isang power plant na ginawa at pinapatakbo ng Japan at isa pang power plant na ginawa at pinapatakbo ng South Koreans. So, ang KEPCO, so Korean Electric Power Corporation. So, ang nangyayari dyan, binasa ko sa Inquirer, sa issue ng November 2011, nagkaroon ng rally sa Pangasinan. Kinukontra yung pag-apply ni Dong Kalugay. Siyempre, kakutsaba niya mga konsehal. Nagrarally ang mga taga-Pangasinan laban sa pag-uutang ng 500 million mula sa bangko. Ang bangko naman, sinertify nila na proper kasi wala namang problema ang bangko kung uutang ang Sual kasi maraming kita. Malaki ang kinikita kada taon. Pambayad, sobra-sobra pambayad pa sa loan. Ang problema nito ng protesta, umutang siya ng 500 million. So ito na magsuporta ngayon sa aligasyon ng aking bubuwit na talagang nagbuhos ng 1 bilyon na puhunan si Mayor Dong Kalugay dyan sa Pugo. So ngayon, ang mga argumento na mga nagrarally laban sa pag-utang ay bakit kailangan umutang ang bayan ng Sual, Pangasinan? Ang pinaka-problema nila, may savings naman sila na 595 million at hindi pa nagasta ito sapagkat yung mga konsihal ng Sual noong 2019 ay hindi nakapasa ng ordinansa para ibabudget. So, tingnan mo. Ano ba yan? Total, hindi pa naman confirm ito. Sa bubuwit pa lang nanggagaling ito, Mayor Dong Kalugay. Binibigyan po kita ng pagkakataon, isisiwalat ko rin kung ano pong inyong side dito. Maari po lamang, padalhan mo lamang ako ng message sa aking messenger at ilalabas din natin in fairness to you. So ito lang naman, base lang ito sa aking bubuwit, no? Pero mayroong tinatawag na corroboration. Nag-corroborate itong balita sa Inquirer na lumalabas na noong November 2021 ay nagreklamo ang mga Pangasinense na bakit naglulon ka pa ng 500 million.
At meron namang 595 million na savings na naitabi ang bayan ng Suwal. At bakit ka pa uutang? Marami pang mga project. O ayon sa aking bubuit, maraming project ang nilista. Pero yung mga project na nilista, hanggang ngayon daw ay hindi pa nagawa. So yan po ang problema. So ngayon, isipin na lang natin kung bakit ganito. Ay, Mayor Dong Kalugay, hindi pa naman conclusion ito na ikaw ay nagnakaw ng pera ng Suwal, Pangasinan. No? Ang akin lang dito ay siniwalat ito ng bubuwit ko, which is, siyempre, hindi pa naman niya sigurado, pero ako, naniniwala ako. Yan ang sa akin dyan. Hindi ko rin ibibigay kung sino yung ako na, ang nabigay sa akin kasi nangako ako na hindi ko siya ipapahamak. So, ngayon, kung titingnan mo, noong 2017, ang pera ng Suwal, Pangasinan na total asset nila is 2.5 billion pesos. Malaki. Sa 2018, 2.8 billion pesos. 2019, 2.8 billion pesos ulit. 2020, 2.67 billion pesos. 2021, 2.6